Umpisahan na agad natin itong kay Pulong Duterte. Nako, eto na. Mga kababayan, ano nga ba itong kay Pulong Duterte? Eto po, mga kababayan, no? Alaka, Diyos mio Marimar. Eto na, Pulong Duterte, mga kababayan, kakasuhan daw ni Trillanes, no? Sa sunod taon or sa January. Ito po, mga kababayan, no? Ito, lagyan natin ng volume, ha? Oh, ito na, full volume, attack! Sir, baka pwede niyo po kaming konting i-refresh, ano? Can you expound sa amin itong 51 billion peso insertions umano ni Congressman Paulo Duterte? Sa isang hearing po sa House of Representatives noong September, kinonfirm ni yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. Nako. So, maliwanag na yung statement na yan at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Yan po yan. Actually, mga kababayan, sa mga nagtatanong po, matagal na yung kaso na yan, yung 51 billion na yan. Bakit hindi na proceed? Ito po, pakinggan nyo po mga kababayan, si Senator Antonio Trillanes, kung bakit hanggang ngayon itong kaso ni Pulong ay hindi na tuloy-tuloy at walang nangyari. Kasi nga naman mga kababayan, tandaan ninyo, napakalaking pera po ang 51 billion. Kaya kung nakamkam ni Pulong ang 51 billion or 49 billion, sabi ni Pulong, kung ganyan kalaki, 49 billion ang nakamkam niya, how much more pa ang iba? So may possibility mga kababayan na merong mga senador at congressman at mga nasa saligang batas na may kickback dito. Mga kababayan. Kasi ito pong 51 billion na inamin ni Cabral or ni Yusek Cabral, ito po ang pinakamalaki sa buong kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Ang 51 billion yan po ang pinakamalaking budget sa lahat, no, for almost how many years? Decades, century. Mga kababayan, century. Yan po ang pinakamalaking pondo sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung kumubra si Pulong ng ganyan kalaking pondo, ibig sabihin, marami po ang may kupit dyan. Tandaan nyo mga kababayan, pakinggan ninyong mabuti si Trillanes. Kung bakit, ayan, sabi ni Ma'am Swarso Huliven, si Sara Diskaya pa lang ang nakulong, yung iba asaan? Bakit nagparusahan ang ibang bakit di pa naparusahan? Yan, pakinggan nyo mga kababayan. Ngayon, itong aking statement kanina, in light of itong mga issues dito sa ICI, ito yung pinakamalaking halaga na involved sa corruption dyan sa infrastructure na yan. Di ba yun ang purpose nila ng kanilang creation? Is imbestigahan. Pero itong si Paulo Duterte, nung pinatawag nila sa hearing, hindi sumipot. Tapos gano'n na lang. Parang wala na. Parang quiz na lang. So anong klaseng yan? Investigative body yan. Ngayon, sa kasalukuyan, ako, in my private capacity, nagkakandak ako ng investigation against Paulo Duterte at yung 51 billion na yan. Yes. Kung ikaw ay natutulog ng mas Wait lang, mababa mga sa kababayan, 6 may ads hanggang lang, 7 oras bawat araw, Kaya ko nga, ginagawa ko nga pero I'm going out of my way. Wala naman ako mandato. But as a private citizen, I have a right. Pero itong nakamandato na ito, hindi nila ginagawa yon. kumbaga sinasabi niyo po na kung kayo nga kaya nung gawin, bakit yung ICI na may mandato, ba't hindi nila gawin? Yan. So, should we expect you? Yan ang malaking tanong ngayon mga kababayan.
kung bakit si Senator Antonio Trillanes IV kayang gawin na wala siyang mandato or mandate. Sa madaling salita, private citizen siya. Tandaan ninyo, si Trillanes wala pong posisyon ngayon sa gobyerno. So, kung si Trillanes nga kayang gawin na imbestigahan itong si Pulong, bakit ang ICI hindi? Dito po nagkakatanungan ngayon mga kababayan na kung bakit ang ICI ba takot kay Pulong or sangkot sila dito kay Pulong. Yan ngayon mga kababayan ang pinakamalaking katanungan ni Trillanes. Bakit kung si Trillanes walang mandate or walang mandato bilang isang citizen or private citizen kasi wala siyang posisyon ngayon sa government, bakit kaya niyang gawing imbestigahan? Bakit ang ICI na napakalaki ang 51 billion, bakit mas inuna nila yung daan-daan milyon, hindi itong bilyon? So, meron nga bang sangkot dito or takot sila kay Pulong? Yan ang pinakamalaking katanungan ngayon mga kababayan. As what I've said noon pa, mahirap magtiwala si PBBM ngayon sa kanyang gabinete kasi halos po lahat ng miyembro ng gabinete ni PBBM, lahat po majority may sabit. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Mahirap talaga si PBBM ngayon na siya lang po talaga ang gumalaw. Kasi bakit? Halos po kadalasan ng miyembro ng gabinete ni PBBM, lahat po talaga may sabit. Kaya nga sabi ni Trillanes ngayon, kung ako kaya kong imbestigahan ito, na wala akong mandato, wala akong posisyon sa gobyerno, bakit ang ICI napakatagal? At bakit mas inuna nila yung mga kakapiranggot lang na 100 milyon, 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, 50 milyon eh. Samantalang itong 51 billion, hindi nila ma-proceed. Ano ba to? Takot ba sila? Or may natanggap din sila dito? Yan ang malaking tanong mga kababayan. Mga kababayan, hindi ko kinakalaban ang administrasyon ni Marcos. Pero mga kababayan, ito po, aminin ko po sa inyo, no? I admit it, no? Admitted. I-admit ko po sa inyo na hindi po perpekto ang gabinete ni Marcos. Bakit? Naalala nyo nga noon, no? Isa sa mga ganyang cabinet secretary, ano ba yung secretary of, nagulat ka, sabit. 'Di ba? Sumabit din. Sino ba yung yung matanda? Pati yung parehong apelyido. Sumabit. Nag-insert ng 100 billion ba yun? 100 million insertion na sabi ni Saldico. Tapos kanya pang DepEd secretary ngayon si Sani Angara. Nako po. Talagang mapainit talaga dugo ni PBBM dito. Mahirap. Actually mga kababayan, swerte tayo na may presidente tayo na against sa corrupt. Ang problema lang, yung mga tauhan niya na gumagalaw para kalabanin ang corrupt ay corrupt din. Di ba? Continue. Senator Sonny, to file charges against Paulo Duterte in the coming days kung matatapos nyo po itong sinasagawa ninyong personal na effort para mag-investigate. Yes, sa January natin ipa-file ito. Patay. Kung pinapaspasan na namin to, Sa marami kasi January. ito eh. At ito, ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. Sinabi niya 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Ngayon, titignan natin. Alam nyo, itong DPWH, yung mga inspektor ng ICI, ang dami, pati PNP, AFP, wala man lang sumilip dun sa distrito ni Pulong Duterte. Tama. Yun yung mahiwaga dito. What do you think is the reason behind that, Senator Trillanes? Is either takot or kakampi nila. Okay, nabanggit nyo. Diba? Ito ang malaking katanungan ngayon at sabi ni Trillanes. Bakit hindi inuna itong 51 billion ni Pulong? Either takot or kakampi ni Pulong itong mga nag-imbestiga. Pangalawa mga kababayan, pabor ba kayo o payag ba kayo na much better sigurong kunin ni PBBM na miyembro ng gabinete niya ay ang mga liberal? Alam nyo sa totoo lang mga kababayan, no? Ako ayaw kong diktahan si PBBM, pero PBBM, no? Kung ako sa iyo, mas piliin kong kunin si Trillanes, si Risa Hontiveros, si Kiko, si Bam, si Lenny, mas magandang kunin na miyembro ng gabinete mo yan. Alam mo kung bakit? Huwag kang mag-isip na kalaban mo yan. Much better magkaroon ka ng kakamping kalaban mo noon.
maging kaibigan mo ngayon. Mas mahirap kasi yung magkaroon ka ng kaibigan pero kalaban mo ngayon. Yan po talaga, PBBM. Sana, no, magbago man ang ihip ng hangin, PBBM, mas piliin mo ang liberal. Paboran mo ang liberal kasi yan yung makakatulong sa'yo. Ha? Yan yung makakatulong sa'yo. Kung ako lang nasa posisyon ni PBBM ngayon, mahirap magtiwala sa mga taong nakapaligid sa akin na dati nang ginawang puppet ni Digong. Kadalasan po kasi mga kababayan na miyembro ng gabinete ni PBBM ngayon, dating mga manok ni Digong yan. Mahirap talaga magtiwala dyan. Tingnan ninyo, unti-unting lumalabas, DPWH, kalayo-layo ng posisyon mo, sangkot ka pa rin sa DPWH, di ba? DPWH pa lang yan. Pero magugulat ka, yung dito, si ganito, si ganyan, hindi naman miyembro ng DPWH, sangkot. Ultimo, COA, sangkot sa DPWH. Ultimo, ganito. Di ba? Secretary o ganito, sangkot sa DPWH. So, kailangan pa ba? Kaya nga si PBBM nanawagan ng mass resignation eh. Di ba? Pero ang kakapal pa kasi ng mukha nitong mga to. Alam niyo, sa totoo lang, kung ako kay PBBM, piliin kong kunin itong mga liberal senators. No? Yung mga senator na wala na mga power, pag kukunin mo, PBBM. Kasi bakit? Ni minsan wala kang narinig na liberal senators at liberal politician nagnakaw. May nakita ba kayo? Magbigay kayo ng pangalan na isang liberal senators or politician na nagnakaw. Sige, magbigay kayo. Alam nyo, sana dumating ang panahon na maiba ang ihip ng hangin, piliin ni PBBM ang kakamping politician. Totoo yan. Kapag nagsanib puwersa, pula at pinklawan, ang ganda ng Pilipinas. Sa totoo lang. Ito, tignan nyo. Napansin ninyo ngayon, napansin ninyo ngayon mga kababayan, si Trillanes lang ang bukod tanging nakakatulong kay PBBM sa ngayon. Si Laila de Lima, si Boyeng Rimulya, si Boyeng, kakamping yan. No, si John Vic, kakamping yan. O, tignan nyo. Ang ganda. Laila de Lima, Boyeng. O, ayan pa si General Torre. O, kakamping na din. Kita din nyo. Halos lahat ng kakamping ang mapagkatiwalaan ngayon. Wala kang mapagkatiwalaang miyembro ng gabinete ni PBBM. Kasi alam nyo kung bakit? Ngayon nakikita mo, ang pagkasama ni PBBM nakangiti yan, habutay nga. Pero magugulat ka sa ilang mga investigasyon, magugulat ka sangkot. Hindi mo lubos akalain na kung makita mo, wow, ngiting anghel. Pero pagdating sa investigasyon, ay putang ina, billion din pala ang insertion. Sangkot din pala sa daan-daang milyon, 1 bilyon, 2 bilyon. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, much better talaga. PBBM. Lahat ng gabinete mo, palitan mo yan. Huwag ka nang, ay nako, kunin mo mga liberal. Alam mo, mas magandang kunin mo, PBBM, yan, si Luke Espiritu, si Heidi Mendoza, yan, kunin nyo yan. Sino pa? Si Lodi, si Kalodi, tumakbong presidente, si Manny Pacquiao, kunin mo. Kasi yan yung mga nakakaalam. No? Si Lenny, si Risa Hontiveros, kunin mo yan. Si Bam, si Kiko, si Laila de Lima. Diba? Yan. Basta ang ganda ng Pilipinas kung yan ang pagkukunin mo. Alam niyo kung bakit? Kung dati nasira yan at tinawag ni Digong na 8 diretso. Pero, tignan nyo naman ngayon, yung mga senador na 8 diretso na liberal, mas maraming nagawang batas at napakinabangan ng tao kaysa sa mga sinasabi ni Digong ng mga disenteng senador na putang ina, wala pang ang warrant, nagtatago na. Tapos magugulat ka ngayon. Halos lahat ng DDS senador sangkot sa insertion, bilyon-bilyon. Alam niyo sa totoo lang mga loyalista, huwag kayong magalit sa akin. Natural lang po sa mga kakamping na sabihan nila si PBBM noon na magnanakaw, never again to martial law, never again to Marcos. Kasi hindi pa kasi nila nalaman at hindi pa nila nakita yung gawa ni BBM. Pero ngayon, nakita nyo yung mga never again. Pero ngayon, anong sabi ng kakamping? Why not? Diba? Diba noon, nakikita ninyo nung eleksyon 2022, never again, ayaw namin yan. Pero ngayon, nakita nila ang purpose ni PBBM na uyon din sa purpose nila. Alam niyo ang sagot ng mga kakamping? Why not? Why not Marcos? Maskin si Mama Leni Robredo, anong sabi ni Mama Leni Robredo? In fairness, administrasyon ngayon.
Kung ano yung layunin natin noon, yan din ang tinatalakay ngayon. Di ba? Mas sa totoo lang mga kababayan, kailangan natin ng kakamping sa sitwasyong ito. Itigil na natin yung never again martial law, pinklawan, pulahan. Ang kalaban ngayon ay itong mga DDS. Hindi kalaban ang loyalista, hindi kalaban ang kakamping. Ang kalaban ngayon ay DDS. Tandaan nyo yan mga kababayan. Alam nyo ba ang sumira sa ekonomiya at sa gobyerno ngayon? DDS. Kasi marami pong mga politisyan na nakapaligid ngayon sa gabinete ni Marcos, puro nalawayan ni Digong. Totoo yan. Kung ako, dati, binaboy ko si Mama Leni, ngayon naintindihan ko, mas gusto ko pang si Leni at si Marcos sa 2028 magtandem. By si Marcos, presidente si Leni, mas gusto ko pa. Kung pupwede nga lang Kung pupwede nga lang tayo na magdesisyon, hindi sila Kung ako papipiliin, mas gusto ko pa si Leni, si Marcos, magtandem sa 2028. Marcos Vice, Leni President. Naku, ang sarap sa pakiramdam. Wala namang korupsyon si Leni, wala din korupsyon si Marcos. So anong problema? Why not? 'Di ba? Pagod na tayo, mga kababayan. Itigil na natin yung pag-divide sa tao. Itigil na natin yung pag-divide sa kulay. Ipagsama na natin yung magkaaway noon. Kaysa naman magkaroon ka ng kaaway mo, kaibigan mo ng habang buhay, traidor yan. Totoo yan mga kababayan. Mas maganda na magsanib puwersa ang magkalaban noon kaysa magkaibigan noon na kaaway ngayon. Putang ina, traiduran ang labas dyan. Sa totoo lang, mga kababayan, tuloy natin kay Trillanes. Ito po unang-una na, of course, si Yusek Cabral ang nag-expose itong 51 billion pesos. Now that she's dead, sa tingin niyo po ba ay hihina yung posibleng ebidensya na magtuturo dito kay Representative Duterte sa mga anomalyang binabanggit po ninyo? Hindi po kasi kinonfirm lang naman ni Yusek Cabral yung nasa records na. Kasi nasa records naman na ito ang ni-request niya ni Pulong Duterte, total yan for the 3 years, 51 billion. At si Pulong na mismo ang nag-confirm 49 billion daw. Sige, pagbigyan na natin yung 2 billion na yun. Pero siya mismo nag-confirm na nag-insert siya ng 49 billion. Diba? Imagine niyo, ngayon nga, 1 billion, may kaso ka ng malaki, di ba? Itong mga nakulong. Less than 1 billion nga itong mga ito Itong isang 51 billion, itong ICI. Hindi man lang sinilip, di ba? Ilan yan naging investigador dyan? Si Magalong. At itong mga investigador na kung sino-sino, yung DPWH. Bakit di sila pumupunta doon? Diba? Opo. Ito po bang sinasabing mga rocknetting scam during the Duterte admin, sinisilip nyo rin ho ba ito at inimbestigahan nyo on your personal capacity? Kita ninyo, mga kababayan, kahit ako, simula nung sinabi ni Antonio Trillanes ito, mga kababayan, doon talaga ako napaisip. Sabi ko, nagtataka ako, napaisip din ako. Sa totoo lang, sa 100%, 80% agree ako kay Trillanes. Bakit? Kasi napakalaki itong 51 billion ni Pulong Bakit walang malang tumalakay dito? Bakit parang bahagbuntot lahat? Diba? Biruin mo 51 billion yan. Kung tumanggap ng 51 billion si Pulong, so ibig sabihin may mga nakakakupit dyan. Hindi natin alam na yung mga nasa posisyon sa gobyerno ngayon, may mga nakukupit dyan. Imposible tandaan ninyo, 51 billion isang tao lang. Isang distrito lang. So napaka-imposible na yung mga nakapaligid nung panahon ni Digong, walang mga kickback. Kaya napaka-imposible. Kaya nga sabi ni Trillanes ngayon, napaka-imposible na bilyones ito, walang nagtatalakay. Ang tagal gumalaw. Samantalang yung mga less than a billion, putang ina, inuuna nila yung mga kontraktor, district engineer. Diba? Bakit inuuna nyo yung mga district engineer? Kaliliit yan. Ba't ayaw nyo unahin itong mga kongresista at senador? Diba? Kahit ako, nagtaka ako Ako bilang vlogger, tagal ko nang inisip yan.
Sabi ko, bakit halos hanggang ngayon, wala pa rin gumalaw dyan kay Pulong? Billion niya na, billion. Magkaiba ang M sa B. Di ba? So, hindi ba kayo nagtaka? Hindi ba kaya sangkot din sila? Hindi ba kaya nakatanggap din sila dyan? Kasi bakit ayaw nilang gumalaw? Kaya nga sabi ni Senator Trillanes, kung ako nga kaya kong gumalaw kahit private citizen ako, di ba? Eh bakit yung mga may mandato, may mga power, at binigyan ng kapangyarihan ni Marcos para gumalaw, bakit ayaw nilang talakayin? Yeah? Bakit parang natatakot sila? Hindi nga nila halos mabigkas-bigkas. At yung iniikot nila, isa, dalawa, kailangan magtanong ka pa sa residente? Yeah? Magtatanong ka pa sa residente, hindi ba yung ikaw mismo mag-evaluate doon? Nasa listahan naman yan ng DPWH kung ano-ano mga project. Puntahan nyo isa-isa. I-scan ninyo kung may bakal ba o wala. Kung bato lang yan or diniritsong simento, walang ano sa ilalim, bakal. Yeah? Bakit kailangan magtanong ka pa sa residente? Ilang araw na nabiyak yan, kailan nabiyak yan, o paano nabiyak yan? Hindi ganun ang mag-evaluate. Yung residente ang tanungin mo, anong alam ng residente? Hindi naman yan yung engineer. Hindi din yan yung kontraktor. Diba? Ang tanungin mo yung engineer at kontraktor. Bakit ka magtatanong sa mga residente anong alam yan? Malalaman lang ng residente yan kung nawasak yan. Eh, kung hindi nawasak yan pero substandard, walang alam ang residente dyan. Diba? Kaya yan ang isa sa pinagkataka ko. Bilyon itong kay Pulong. Bakit ni isa wala man lang pumunta dun? So, hindi ba kaya nakatanggap din sila? Kasi mga kababayan sa ngayon, sa administrasyon ni Marcos, yung gabinete niya, wala akong tiwala. Wala akong tiwala sa gabinete niya. Kasi magugulat na lang tayo, katulad no Secretary Amina. Katulad kay, sino pa yung isa? Si Birsamin. Kaganda-ganda nila kung umiti ang hill, tapos magugulat ka sangkot. Di ba? Magtataka ka eh. Ang babait nila. Kung makaasta, akala mo, ang gagaling. Akala mo, lilinis. Tapos magugulat ka. Oh, sangkot pala sa 100 billion, sabi ni Saldico. O, di ba? Magugulat ka na lang, nakangiting anghel. Tapos, magugulat ka pag may mga investigasyon na magsilabasan, magugulat ka, sangkot. Oo, pag nabuko, nagsi-resign na, nagsi-alisan, putang ina. Kung hindi mabubuko, ayaw umalis, putang ina, mahiya naman kayo. Kaya sabi ni PBBM. Kaya nga tama nga sabi ni Digong, napakabait ni Marcos, hindi nga halos makapatay ng langaw. Diba? Ganyan kabait si Marcos, hindi halos marunong pumatay ng langaw, parang si Lenny lang. Yeah? Hindi mo, pag minura mo, nakangiti lang, ayaw nang pumatol. Yeah? Diyos ko naman, PBBM, parang kailangan mo na yata PBBM pangit na yan. Huwag mong hintayin PBBM na mga kasundaluhan na magti-take over sa posisyon mo. Totoo yan. Sa ganito, kabait ni Marcos, may possibility mga kasundaluhan magti-take over ng power niya. Hindi siya iti-take over dahil corrupt siya. Iti-take over kasi si PBBM sobrang bait. Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, darating ang panahon na mismo ang armed forces magti-take over sa posisyon ni BBM. Hindi sa kurap siya, hindi sa galit sa kanya, kundi maawain kasi si Marcos. Diba? Maawain kasi. PBBM, itigil mo yung pagpaawa-awa mo dyan. Hindi nakakatulong sa bayan yung pagiging makarelihiyoso, PBBM. Huwag ganyan. Gayahin mo na lang akong palamura. At least may rason. Diba? Itigil mo na yung awa-awa, PBBM. Diyos ko. Ikaw naawa ka sa kanila, pero sila hindi naawa sa'yo. Ikaw ang nasisira. Kaya yung taong bayan, inihintay ka. Diba? Ang taong bayan, mahal ka. Nakapokus kami sa'yo, naghihintay kami sa galaw mo. Itigil mo na yung awa mo. Yeah. Walang kwenta yung awa na yan, PBBM. Kung ikaw naawa sa kanila, sila hindi naawa sa'yo. Diba? Wag na, PBBM, baguhin mo na yan. Ikaw yung nababagsakan ng lahat. Tingnan mo, miyembro ng gabinete mo, 1, 2, 3, sangkot. Pang-apat, 4 na gabinete mo ngayon, no? Maynard Ngo, Amina, Birsamin, sino pa yung isa? Andyan pa si
Sani Angara, Diyos ko po. Kita mo yan? 5 sa gabinete mo ngayon. Sabit. Kung ipairal mo pagiging mabait mo, PBBM, naku po. Hindi ganyan. Mas gustuhin pa namin yung magmura na may rason. Wag naman yung pati Panginoon mumurahin. Diba? Tapos wala namang kwenta yung pagmura, kay front lang pala. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, PBBM, magkamay na bakal ka na. Hindi maganda yan. Hindi maganda yan, PBBM. Darating ang panahon, ikaw ang sisihin ng tao. Ito mga kababayan na nanood sa akin, darating ang panahon, si PBBM ang kawawa, si PBBM ang masama. Bakit? Dahil sa sobra niyang makaawain. Ang iniisip kasi ni PBBM, nagnakaw yan. Pag ipakulong ko yan, pag nakulong yan, may mga umaasa pang anak yan. May mga umaasa pang pinapaaral na anak yan. Kasi ang nasa isip ni PBBM, yung buhay ng mga bata, yung buhay ng mga anak. BBM, wag ganun. Maging ka na. Magkamay na bakal ka na. Diba? Dapat maging tigri ka na. Oo, iba na yung ganyan. Oo, yung pagiging mabait, BBM, naintindihan ka namin. Pero, kung yung pagiging mabait mo inabuso na, dapat, diba? Ituloy mo na yan. Walang awa-awa. Alam ng tao yan. Naintindihan ng tao yan. Yeah? Naiintindihan ka namin. Ituloy mo na yan. Ngayon, tignan mo. Sa sobrang awa mo, yung iba hindi pa nakulong. Yeah? Sinong sinisi ng tao? Ikaw. Kasi mahina ka. Yan agad ang sabihin ng tao. Weak leader ka. Hindi kami naniniwalang weak ka. Alam ko kung bakit ayaw mo kasi naawa ka. Yung awa, PBBM, naintindihan namin. 'Di ba? Naintindihan namin yung awa mo sa kanila. Pero ang tanong, sila ba naawa sa'yo? Sa'yo lahat ang sisi bagsak. Yung mga nakapaligid sa'yo na mga animal, hindi yan naaawa sa'yo, PBBM. Kung pwede nga lang sumanib yung espiritu ko sa'yo, nako, lahat yan kulong. Kung ako lang pasalitain, matagal nang alam ni PBBM yung korupsyon na yan. Tama si Sara. Tama si Sara. Matagal nang alam ni PBBM yan. Nung umpisa pa lang nila 2022, pag upo nila, alam na ni PBBM lahat yan. Kaso si PBBM kasi ayaw niya nung kasuhan na isa lang ang ebidensya. Kailangan sandamakmak para walang labasan. Diba? Oo. Yan talaga ang paninindigan ni Marcos. Ayaw niyang magpakulong ng tao na 1, 2, 3 lang ang ebidensya. Kailangan 100 para walang labasan, para magtanda. Yan ang advokasya ni BBM. Ayaw niyang magpakulong ng isang ebidensya lang. Kailangan maramihan para walang labasan. Diba? So, antabayanan natin mga kababayan. Kaya minsan napapansin ko sa sinabi ni Senador Trillanes, nakakapagtaka din minsan. Sa ngayon kasi mga kababayan, uulit-ulitin ko dyan sa Malacanang. Lahat ng mga nasa Malacanang, wala akong pinangalanan kung mag-react ka, guilty ka. Kapag nilunop yan dyan, kapag binaha yan na hanggang bubong, 4-5 tao lang malulunod. And the rest, lulutang lahat yan. Tandaan nyo mga kababayan, yung sinabi ko, totoo yan. Kung ang Malacanang, lunupin yan, matabunan ng tubig, bubong na lang makita. 5, 6, hindi abot 10 ang malulunod. The rest, lulutang lahat yan. Sa madaling salita, mga kababayan, the rest dyan puro plastic. Mabibilang lang yung totoo kay Marcos dyan. And the rest, puro nalawayan ni Digong. Nasaniban.
Sabi nga ni Robin, kahit silaban nyo ako, amoy Duterte ako. 'Di ba? Kita nyo yan? Kahit silaban ako, amoy Duterte ako. Yeah? Yun, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, abangan natin sa January. Magkakaso daw si Trillanes dito kay Pulong patungkol dito sa, yeah, sa 51 billion na to. Patay.